Ito na naman si Bisaya. So ngayon mga kabisdak, atin na namang pag-uusapan tungkol ito sa kumakalat sa social media or sa internet. Ito naman ay nakakabahala sa ating lahat dahil sikat itong nagpre-predict or nanghuhula, no, mga kabisdak. So kilala niyo naman siya kung sino ito. So yan ang ating alamin ngayon kung ano yung pinost na naman yan dahil in the past month ay nagpredict siya, ay nagkatotoo yung hinulaan niya na magkaroon ng sunog sa Pasay, no? So yun nga mga kabisdak, nagkatotoo nga na nagkaroon ng sunog nun. So ngayon meron na naman siyang bagong post, no, mga kabisdak. So yan ang ating alamin at kung ano yung mapahayag niya sa social media. So let's go, tara samahan niyo ako. Mga kabisdak, no, yan ang ating pag-usapan ngayon. Ito yung bagong post ni Rody Baldwin. Okay. So sikat naman talaga to, no, na talagang hinuhulaan niya ay ang iba ay nagkatotoo. So ano nga ba yung bago niyang post, no, mga kabisdak? Pero yun, bago natin alamin hanggang dulo, no, mga kabisdak, kung bago ka pa sa ating munting channel, huwag mo naman sana kalimutan na pindutin ang subscribe button dyan sa baba at i-like na rin tong video na to para makatulong kay Bisaya. So maraming salamat sa walang sawang suporta nyo kay Bisaya, sa mga solid kabisdak dyan. Maraming salamat. So ito yung bagong post niya, mga kabisdak. So ating babasahin, no. So nag-post siya nakaraan, ito. May 1 ngayon, di ba? So nag-post siya kahapon lang. Okay, April 30, 2026. Ayan, meron na naman siyang bagong ano. Okay, Cubao Vision, mga taga Cubao, maging maingat lamang ang lahat dahil may dalawang malaking sunog. Okay, malaki ito at mahirap apulahin dahil isa dito hirap pumasok ang bumbero dahil nasabayan ito ng hangin kahit sa mainit na panahon. Okay, ang isang sunog, may makita ka nga nagtitinda ng iba't ibang paninda. May nakita kong kulay blue at may mga pwestong nakatambak na gulong ng sasakyan. Hindi din ito malayo sa lugar na kung saan may chapel at barangay hall. Hindi ito kalayuan sa school at bintahan ng mga ginagamit sa bahay at nagtitinda ng mga lutong pagkain. Okay, at ang isa pang sunog na nakikita ko sa vision ko ay sa lugar na kung saan may mga nagtitinda ng mga antik na mga kagamitan. At may nakita akong factory sa Cubao na masunog sa vision ko. 4 ang sunog na mangyayari pa lamang. Ngunit 2 dito ay malawakang ang apoy at umaabot ng ilang alarma na siya ding sanhi ang pagbagsak ng poste sa vision. Kung may sunog sa lugar na kung saan maraming paninda at malapit lang dito ang bakery, hindi natin pwedeng katwiran na normal ang sunog. Okay, so yun, no, sa mga taga Cubao, hindi naman to pananakot. Ito lang ay for maging handa tayo at maging maingat dahil sa panahon ngayon ay sobrang init po talaga, ay maaaring magkukos, marami pong cause ng sunog, kaya mag-ingat po tayo kasi mahirap masunugan. Okay, so tuloy natin yung pinost niya, no. So yan, katwiran na normal ang sunog sa panahon ng tag-init dahil malamig manumainit ang panahon. Ang sunog ay mangyayari kung lahat po tayo ay hindi maging maingat. Tama nga naman. So, di ba dapat maging maingat po tayong lahat sa mga bagay na maging sanhi ng sunog. Ngunit sa lahat ng mga nagtitinda may krimen akong nakita na mangyari pa lamang sa mga negosyo na kung saan may galit ang suspek sa may-ari ng tindahan na basta lamang ito ay pinatay na kahit maraming tao ay ginawa ang krimen. Naging maingat lamang ang mga lahat
ang lahat kahit saan man sulok sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil may nakita akong suspek na pumasok sa loob ng simbahan at walang takot na gumawa ng krimen mismo sa loob ng simbahan. Kailangan maging alerto at mag-ingat dahil sa pangyayaring ito. Nakikita ko sa vision ko may mga nasawi. Hindi po ito pananakot. Ito ay isang babala ng Diyos na sa atin upang tayo ay makapag-ingat at makaiwas sa mga panganib. Mahal tayo ng Diyos kaya tayo ay may babala. Hindi man siya bumababa sa lupa upang tayo ay balaan. Isa-isa pinarating niya sa mga tao katulad ko dahil ganun niya tayo kamahal. May 5 aksidente na mangyayari pa lamang. Isa dito ay bus na matinding salpukan. May aksidente din na ambulansya akong nakita. Mga taga Cubao, 5 aksidente akong nakikita na ilan dito ay may nasawi. So yun no mga kabisdak, maging maingat po tayong lahat. Ayan, tuloy tayo no sa post niya. Ayan, sabi nga 5 aksidente ang mangyayari pa lamang. Isa dito ay bus na magsalpukan nga daw. So ambulansya. Ayan, 5 aksidente sa Cubao. So nakikita dito na nasawi na sa mga dumadaan na gas station. Maging maingat sa pagmamaniho. Dahil may sasakyan akong nakita na nawala ng preno at sumalpok sa gas station ng Cubao. Maging maingat lamang ang lahat. Gaya ng aking sinasabi, palagi na sa iyo. Kung ito ay paniwalaan ninyo, ang mahalaga ay maging maingat palagi at huwag lamang tayong makalimot na manalangin sa Diyos Ama dahil higit siya na makapangyarihan sa lahat. At huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Yes, totoo po yan. Magtiwala po tayong lahat at magbalik loob tayo sa Kanya. Huwag nating kumbaga, huwag tayo puro trabaho na lang, ganyan, magiging busy. Bigyan natin ng time. Yun nga dapat kahit sa isang linggo, isang business. Di ba, ang sabi ng Diyos ay, di ba, nung bago ginawa yung buong daigdig, nagtrabaho ang Panginoon ng 6 na araw. Ang ika-7 ay nagpahinga siya. So, ganun din po dapat tayong mga tao ay magtrabaho lamang sa loob ng 6 na araw. Yung isang araw ay ilaan natin sa Kanya. So, yun lang no mga kabisdak, ay hindi naman pananakot to. Ito'y babala lamang na para maging maingat po tayong lahat at maiwasan po yung yun nga, yung nakikita sa vision niya. Kasi nga sa lahat ng mga post na sinasabi or yung hinuhula niya, karamihan po ay nagkatotoo. So katulad ng sinabi niya sa Pasay, nakaraan lang ay nagkatotoo po talaga. Nagkaroon ng sunog mismo sa Pasay sa may Liberi sa banda. So yun, mga kabisdak, maraming salamat kung nakarating ka dito sa episode na to. Huwag kalimutan mag-comment dyan sa baba kung saan ito nakarating ang ating video. Naway hindi po kayo magsasawang sumuporta kay Bisaya. So yun, maraming salamat. Sana ay pagpalain po tayong lahat at sana maging healthy po tayong lahat at huwag kalimutang magdasal at tumawag sa Kanya araw-araw or minuto-minuto dahil siya lang po talaga ang ating tanging sandalan sa lahat ng mga problema, sa may mga pinagdaanan dyan. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Tawag lang kayo sa Kanya, hindi po tayo niya pababayan. So yun lang no. Maraming salamat. Ito si Bisaya. Thank you. God bless you lahat. Hoy!